Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, codification of rules ng DSUD ating pag-usapan kasama sina Assistant Secretary Sharon Faith Bacchis at si Director Angel Aguila mula po sa Housing and Real Estate Development Regulations, Bureau ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Good afternoon. So, for ASEC, no? Pakipaliwanag kung ano tong codification ng rules na nilabas ng DSUD at ano po ang dahilan at layunin ng paglalabas po nito. So, sa initiative po ni Secretary Jerry Acuzarna na nag-head ng DSUD, na-identify po namin yung mga problema insofar as licensing and registration ng mga real estate projects of subdivisions and condominiums. No? So we realized that the rules of DSUD are scattered all over because DSUD has just been institutionalized via RA 11201 in 2019. So for the longest time, DSUD is HLURB. Yes. And then, yung mga checklist requirements na kailangan para mairehistro sila at mabigyan sila ng lisensya para ibenta yung mga subdivisions tsaka condominium is kalat-kalat. So it's hard for the developers, to ascertain kung ano ba yung standard requirements for them to comply with to fast-track the release of their application, one. Second, it's also hard for the stakeholders or the buyers, the people in general, yung mga bumibili ng subdivision, to ascertain whether or not may lisensya ba itong developer na to, legal ba itong condominium na bibilihin ko? So they don't know where to go to. And then third, it's hard for DSUD, no? Because we're composed of different regional offices. And apparently, our regional offices have their own set of standards, set of documentary requirements na hinihingi nila sa mga developers. So yung processing namin for the issuance of licensing, pag dumating siya sa central office, kay Director Angel, anyway, Director Angel is the head of our housing regulatory. So pag dumating sa kanya, sasabihin niya, ibabalik niya ulit sa regional office, may notice of deficiency ka, kulang ka ng requirements. So tatakbo na naman yung oras, magko-comply na naman si developer. So our secretary identified this via needs assessment, and then he found the need to issue this department circular 2024-005. This was signed by him during our anniversary last February 14. Oh, belated happy anniversary pala, no? Valentine's Day pala. Parang 5th, no? Since 2019. And idagdag ko lang, Yes. kaakibat ang pagde-develop sa housing at subdivision, condominium project, nandiyan ang homeowners association. May proseso rin yan, kailangan magrehistro sila. At yung mga miyembro ng mga homeowners, may mga reklamo yan. Sa developers, sa condominium, may kaso yan. So yung procedures dyan, kung paano sinesettle ang mga kaso nila, hindi rin nagkahiwa-hiwalayan ng mga rules because of the passage of time since 1986, HLURB pa. Kasama yan sa codification namin na ayusin at streamline para hindi lang sa mga developers, pati sa mga homeowners, home buyers, maayos ang pamamalakad ng subdivision and condominium projects, including the homeowners association. Yeah, matutuwa sa inyo ang ARTA niya na, sir, ha? Binabawasan niyo ang red tape at meron kayong ease of doing business. So it's good news actually, no, to hear this, that you're streamlining and you call it codification of rules. So ito pong ginagawa niyo ngayon, nag-umpisa na ba? At ano po yung magiging impact nito sa housing and the real estate industry? Actually, yung codification namin, yung department circular, it consists of 3 books. The book 1 is the codification of all the documentary requirements from the application of development permit until the application for certificate of registration ng project mo, license to sell para magkaroon ka ng authority to sell your units, and then from the certificate of completion. So sa book 1, isang sistema lang for all regional offices na ito lang ang susundan natin. Sa book 2 namin, yun yung rules on appeal. Yung appeal namin kasi, pursuant sa aming regulatory function, we have this parang power to negotiate, to put the parties into amicable settlement, and yung mga based sa mga monitoring natin, nagkakaroon kami ng mga notice of violation sa mga developers. If, for example,
the percentage of completion is not compliant to the documents that you submitted to us. Tapos, kunyari, kung substandard, kung may mali sa development, kung iniba mo yung design, nagdagdag ka ng bahay, nag-alis ka ng common area. So, minomonitor namin yun. This regulatory function of DSUD is being the subject of an appeal. So, yung appeal namin sa Book 2, ginawan din namin siya ng streamlined process para ma-expedite siya, hindi matagal na naka-pending yung mga kaso, at saka para masolusyonan agad yung problema ng mga stakeholders namin. The Book 3 is the rule on execution. We had this rule on execution because yung mga notice of violation namin carries with it the penalties, the fines na ini-impose namin sa erring developers. So for the notice of violation namin, we also institutionalize the clearance system. Nakalagay din yun sa aming Book 1 na walang developer na may isyuhan ng CRLS or Certificate of Registration or License to Sell if they have a final notice of assessment with DSUD. So, ibig sabihin, ang sinasabi natin dito, pagka ikaw hindi maayos yung palakad mo developer, marami kang violation, stop ka muna mag-develop. We will not give you a license, we will not register your project until such time you comply with your violation. Napakadaming books, no? Oo. Book Hanggang 1, three, book 2, parang book 3, parang nobela. nag-aaral ng Law school. ulit. Yes, Oo. yes. Pero maganda ang pag-streamline ito at sana po mapabilis ito po, no? And Director, meron akong katanungan. Dito, syempre itong department order it's in line with itong sinusulong ng ating pamahalaan sa bagong Pilipinas. Sa paanong paraan naman makikinabang dito ang isang ordinaryong Pilipino? Ang unang-unang pakinabang dyan, lalo-lalo sa pambansang pabahay, ang ating 4PH, mapapabilis ang proseso to address our housing need. Yan talagang we have a backlog, nahuhuli ang produksyon ng mga pabahay as against sa pangangailangan ng tao. Mapapabilis ang produksyon. Pangalawa, mababantayan natin ng maayos ang mga paggawa ng bahay to ensure that they comply with the standards. And hopefully, pag maayos ang pamamalakad natin, maayos ang procedure, we cut down the cost. It translates to cheaper houses for the intended beneficiaries. Cheaper but quality, mas Yes, matibay. mas matibay. At hindi yung mga paglipat nila doon, aalis rin po sila kasi nadidisappoint sila or ibebenta nila uli. I mean, what will make them stay and really, embrace this new home? Ang number one dito, we make sure, or our secretary makes sure that the housing projects are on-site. Ibig sabihin, kung saan ka nakatira, dyan kami magtatayo. Why? Andyan ang paaralan ng mga bata. Andyan ang trabaho ng mga magulang. Andyan ang kabuhayan ng buong pamilya. So why bring them out of the city kung saan hindi accessible ang eskwelahan, kung saan walang sasakyan para makalabas sila, walang kabuhayan. So, ang meat ng project ng 4PH namin is on-site development. Kung asan ka, dyan kami magtatayo. Magandang balita po yan, no? At nakakatuwa sa patuloy na roll-out nga nitong flagship pambansang pabahay program para sa Pilipino. No? Paano po naman mapapakinabangan ng circular na ito ang proyektong yan? Kay Director Aguila. Yes. Una-una, it becomes mandatory to all participants, to all players, to comply with our rules. Hindi katulad ng iba na kalat-kalat yung mga rules, yung iba hindi sumusunod, hindi nababantayan, hindi na monitor. Ito, pinapalakas natin ang monitoring, pinapatindi natin ang implementation para mabantayan natin at masiguro na maganda ang pabahay, sumusunod sa standards at binibigay natin ang pinangako natin kung anong klaseng pabahay ang dapat at karapat-dapat sa ating mga beneficiaries na hindi lamang mura, kundi may quality ang pabahay natin. Asek, meron akong katanungan. You mentioned earlier, di ba, na streamline na po itong ating rules. Meron pa kayong different books and sa mga penalties. So with regard to the certification, no, and the processing ng mga licenses para siguro hindi magkaroon ng violation at maintindihan at least briefly sa mga gustong kumuha ng certification. Ano po ba ang proseso nito?
Okay na, so may distinction kasi. If it's a subdivision, ang first step dyan is for the developers to get development permit. Ang jurisdiction is with the LGU. If it's a condominium, ang jurisdiction is with DSUD sa amin. No? So from development permit, pag na-issuean sila ng development permit ng proper agency, they will be applying for certificate of registration and license to sell of the project. Ang in all these processes, ang ginawa namin dito sa codification, inalis namin yung mga requirements na obsolete na or hindi na dapat kailangan, first. Second, inalis namin yung mga requirements na paulit-ulit. Kunyari, hiningi na sa development permit, hihingi mo pa sa CRLS. Sinubmit mo na sa LGU, isasubmit mo pa sa amin. So, what we did is that all the documents you submitted for the development permit with LGU, you just give us a copy. As is where is. Tapos, yung mga additional documentary requirements namin for the issuance of CRLS, yun na lang yung in-on top namin para hindi na paulit-ulit yung paghingi ng dokumento, pagbayad ng certification, paghingi ng ECC, paghingi ng kung ano-anong requirements natin na, you know, naman siya, tumutugma naman siya sa current na pangangailangan sa DSUD. So, bale, mauuna na lang sa LGU na ang lahat ng mga documentation requirements. Tapos receive copy na lang po Yes, sa bibigyan DSUD. nila kami. Mas mura din kasi hindi ka magbabayad ng mga Ipo-photocopy niya na lang eh. Diba? So, hindi niya na ulit iisa-isahin, tapos hindi na ulit iisa-isahin ng regional office namin, tapos yung mga hindi naman kailangan, hihingiin nila. Tapos pag sinabit sa central, kulang pa rin because there's no standard checklist eh. So ngayon, bago nila iakyat sa central office, the regional office has to make sure na compliant ka sa lahat ng mandatory requirements para hindi na niya ibababa dahil deficient yung requirement and then sayang na naman yung oras. Ayan, maganda nga po yan, no? Mas napapabilis itong mga proseso. Pero maaari niyo po bang ipaliwanag, baka may mga nakikinig po sa atin ngayon, no? Yung mga bagong procedures at yung mga requirements na sabi niyo nga, binawasan niyo na. Ano po ba yung mga requirements ngayon? Permits at certifications, ganyan, sa ilalim po ng Department Circular na ito, Director Angel. Marami po kasi mga requirements para makakuha ng Certificate of Registration and License to Sell. Kasi po yan ay to ensure the quality, the livability of the housing project. Ngayon, ang ginawa po natin sa codification, we specified, clearly spelled out the requirements. Para pag sinubmit nila, hindi na pabalik-balik na we can comply with the ARTA prescribed period na within such a period, how many days, that we should be able to issue the license to sell. Ang nangyayari kasi dyan, dahil nga hindi malinaw yung rules, incomplete ang mga documentation, submissions, pabalik-balik, bumabalik sa developer o submit ka ng panibago, tumitigil yung prescribed period, di po ba? Kaya nagtatagal ang processing. With this, simplified na yung mga requirements, malinaw na, hopefully, pagpasok sa amin ng mga dokumento, iyon na. At tuloy-tuloy na ang processing. Hindi na ipabalik-balik pa. So, kailangan talagang kompleto itong mga dokumento para hindi mabagal ang itong process ng pagbibigay ng certifications. For ASEC, bukod po sa nilabas na Department Circular, paano naman po natin mapabubuti ang transparency at accountability ng inyong kagawaran? Ito po yung isang susi namin sa transparency and accountability as a tool of good governance. No? Kasi ang problema, pag wala kang specific set of requirements, the more na dumadami, the more nagkakaroon ng usapan, ng lagayan, di ba? So parang meron namang mga requirements na hindi kailangan or it could be dispensed with, pero kung hindi kailangan, it becomes discretionary on the part of our frontliners, which are our regional offices. So if they ask for additional documents, mas matagal na proseso, mas maraming lagayan eh. Mas matagal na proseso, mas walang defined na rules and regulations, mas prone ka sa graft and corruption. So, what is the very intention of this Department Circular is really to hingin. Ikaw naman, developer, pag kumpleto ka na dito sa nakalista sa Department Circular namin, wag na kayong nakikipag-usap na kung ano-ano pa yung ipinapadispense with mo kasi babalik din yan sa'yo. So, ibig sabihin, what has been listed here, comply na lang tayo kasi eto na ito. Wala nang usapan,
wala nang negosasyon na mangyayari. Alright. Bilang panghuli na lang po, baka Opo. meron po kayong gustong sabihin, parting shot sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Unahin po natin si Director Aguila and then si Asek Pakis. Para po sa ating mga kababayan, maaasahan niyo po na kami po sa bagong kagawaran ng Department of Human Settlements, nagsisikap kami na mapabilis ang mga proseso at mabigyan ng sapat na panahon na we entertain yung mga complaints, we listen to you para masiguro ang delivery ng housing para sa ating mga kababayan ay mabilis, sigurado at maaasahan. Asek? No? Para naman po sa mga stakeholders namin, developers and buyers ng mga residential units natin, we make sure that DSUD is here to regulate. We make amends. We balance the interests of both parties, no? So, ibig sabihin, pag meron kayong mga tanong o meron kayong mga hindi pagkakaintindihan, you may approach us para mas mapabilis natin yung proseso at saka mas maging responsive sa pangailangan ng bawat stakeholders po ng aming departamento. Ayan po, napakagaling na ganito po yung ginagawa po ng DSUD ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Sharon Faith Pakis at Director Angel Aguila mula sa DSUD.